Si Ginoong Luisito Cachito Chavez po ng Bakers Federation of the Philippines. Kuyang Chito, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Magandang umaga dyan at maligayang Pasko. Alright, at manigong bagong taon po. Alright, unang-una sa lahat, Kuyang Chito, kamusta ang lagay ng ating mga panadero at ang mga bakery sa kabuuan nitong magtatapos ang 2024 at ano po ang inaasahan sa pagpasok ng bagong taon, Kachito? Napakaganda ng pagtatapos ng 2024. Medyo maganda ang bentahan ng ating tinapay sa ngayon. Itong oras na ito, peak season na ito ng mga nagbe-bakery. Apo. Mula maliit hanggang malaking bakery, kasiguruhan ito na medyo mabenta, lalong-lalo na ang loaf bread na pansama sa ating spaghetti, sa ating mga pansit, pinapalamanan ng queso de bola, ng hamon. Ito'y panahon ng loaf bread at ng tinapay, cakes and pastries, ang panahon ng Kapaskuhan. Pero Kachito, alam naman natin na nitong mga nakaraang araw, bagamat hindi naman po ganong kataas o hindi naman ikangay kalaki, may mga pagbabago po sa presyo ng mga ingredients, ang mga lahok sa paggawa ng tinapay. Nakaapekto po ba ito sa inyo? At sa mga susunod na mga araw ba, posibleng makaapekto kung hindi man ngayong taon, Kachito? Tama ka dyan. Ang kakao o ang tsokolating ginagamit namin sa bakery industry ay malaki po ang itinaas. Ang itlog at ang asukal nagbago rin. Pero Arina. sa panahon ng Kapaskuhan, nakaugalian na ng mga panadero na hindi magtaas ng presyo ng kanyang tinapay. Alright. Kaya ang assurance natin hanggang katapusan ng taong ito, wala pong pagbabago, walang paggalaw, walang pagtaas sa presyo ng tinapay natin. Pero ang pangamba ko dyan ay Apo. yung 2025 dahil yung dollar-peso exchange rate, medyo apektado tayo rito. Alam naman natin na ang ginagamit nating panimpla o ang mga sangkap sa paggawa ng tinapay ay lahat imported mula asin, asukal, hanggang powder milk, itong harina. Apo. Pag ito'y tumaas ang presyo sa unang quarter ng 2025, sigurado ko na maapektuhan ang Aroy. presyo ng mga tinapay na ibinebenta natin sa pamilihan. Kachito, ang naranasan ko po kasi hindi rin naman po lingid sa kaalaman ng marami na pag talagang sinabing almusal, hindi na mawala ang pandesal at saka ang tasty or loaf bread. Kaya ang napansin ko po, bagamat hindi nagtataas ng presyo yung ilang mga bakery, ang problema, lumiliit po yung produkto. Ganito rin po ba ang dapat diskarte kung sakasakaling yung pinangangambahan yung pagtataas mangyari sa 2025, Kachito? Mga posibilidad dyan. Pero alam mo kasi kung bakit. Paliwanag ko lang Apo. para bigyan ng paliwanag itong mga maliliit na bakery, ng mga community bakery na nandyan sa bawat lansangan. Ito pong mga ito'y very adaptive. Pagdama ng isang bakery operator na mahihirapang itaas ang presyo ng kanilang produkto dahil medyo kapos ang kanilang komunidad pagdating sa budget o sa pera, at ginagawa nila, pinaliliit na lang Apo. ang size ng pandesal. Pero hindi po natin ito pwedeng paliitin ng sobrang liit dahil ito'y makakaapekto na sa kalidad ng ating produktong pandesal, na ang pandesal is almost a national bread. Alam mo, Opo. hindi ito nawawala sa agahan eh. Eto nga, katabi ko yung pandesal at saka salabat ngayong umaga. Nag-aamusal tayo nang ikay tumawag. Napakahalaga ng pandesal at ng kalidad nito. Kung talagang hindi na mapipigilan o magkakaroon ng pagtataas ng ROMAT, depende sa exchange rate by 2025, siguro aaralin natin na i-costing ang tinapay kung paano ang ating gagawin para maiwasang maapektuhan ang kalidad nito. Ang problema rin, Kachito, yung iba, medyo hindi naman po nagbago yung size niya. Ang problema, hangin na lang. Na pagka ginanon niyo po, talagang halos papel na lang po ang laki ng tinapay. So may mga pagkakataon na kung talagang minsan din, syempre may mga di pangalan, di kalidad na produkto ng tinapay, mas mahal pa kaysa sa 1 kilo ng bigas. So
ano po ang diskarte na nakikita ninyo bukod dun sa nga sinasabi nyo na huwag mawala ang quality ng pandesal sa mga kapwa nyo po nasa ganitong industriya, lalo na po yung sa mga maliliit? Sa Kachito. mga seminars and training natin Apo. dyan, tinuturo natin paano ba ang dapat gawin para pangalagaan ang kalidad ng ating tinapay, lalo na ang pandesal, upang nang sa ganon ay hindi naman na maapektuhan ang industriya at ito'y patuloy na tangkilikin pa ng consumer. Patuloy yung education, yung awareness, yung training namin para ipadama, turuan ang industriya. Ito ang dapat nating gawin. At yung mga campaign na katulad ng interviews na ganito para Opo. naman ipaabot sa consumer yung taas ng presyo ng raw mat ang nagiging dahilan kung bakit naapektuhan ang ganitong produkto na meron sa bakery industry. At sa tingin niyo po ba na maging sa mga susunod na henerasyon, Kachito, hindi mawawala pa rin talaga ang tinapay sa hapagkainan ng sambayan ng Pilipino? Pangalawa sa bigas po ang tinapay. Sa mga nagda-diet o nangangalaga sa kanilang kalusugan, tinapay po ang nagiging substitute. Pero ang napakahalaga dyan yung component kung paano Opo. gawin ito. Sabi ko nga kanina, sa seminars and training, yung nutritional facts na dapat magawa sa ating produktong tinapay. Kaya kami nagbibigay ng training and seminar para na sa ganon, ang makain ni Mr. Johnny Banyas at Chavez na tinapay ay hindi lang dekalidad ang lasa, pero dekalidad pa rin ang timpla. Masustansya pa rin. Yes, Opo. John. Opo. Saan niyo po, kung okay lang saan niyo po idinarao sa tuwing kailan po ang mga seminar ninyo? Nako, Kachito? ang Philippine Society of Baking, isang organisasyon Opo. ng mga panadero, technical group ito, ay laging nagbibigay, may bayad man o wala, ng mga training and seminars. Yung mga allied member namin sa industriya, yung mga flour mill, yung Opo. mga nagsusupply ng ingredient, patuloy-tuloy na nagbibigay ng seminars yan. Ang Filipino-Chinese Bakery Association sa 1967, Rizal Avenue, merong malaking baking center na kung Opo. saan dyan kami nagtitipon at nagkakaroon ng mga pag-aaral, pagturo, paglilipat ng teknolohiya sa Opo. baking, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa labas ng bansa. Kalabas ng, Metro Manila. Metro Manila, ng Opo. Kalakang Maynila. At kung kayo po ang tatanungin, Kachito, okay pa rin po bang mag-venture sa ganyang klase ng negosyo sa 2025? Patuloy na dumadami ang populasyon ng bansa. Kaya patuloy din nating gawin ang masustansya, maganda at maayos na tinapay sa pamilihan. Hindi maiiwasan na ang mga foreign bakeries nandito na, Taiwanese, Chinese, European, Japanese, nangangahulugan, may market sa Pilipinas. Dapat ang panaderong lokal patuloy pa rin mag-invest sa teknolohiya, mag-invest sa pagtatayo ng kanilang bakery para na kahit papaano ay matapatan natin ang mga foreign bakeries na Opo. dumadayo sa ating bansa. Opo. Nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may karagdagan pa po kayong mensahe, Kachito, sa ating mga kababayan. Go ahead. Babatiin ko lang ang matitikas at magigiting na panadero na sa panahon ng Kapaskuhan ay patuloy na gumagawa ng tinapay. At sa atin pong mga mamimili, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Patuloy po nating bilhin ang tinapay ng Pilipino. At bago po kayo tuluyang bitawan, Kachito, baka kasi magtampo kayo dahil sa lahat po ng mga na-interview ko, meron po akong paalala sa kanila. At ito po yung paalalang, ako po, Kachito, ay yung matagal nyo nang nawawalang inaanak. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Jan. Christmas, Kachito! Good morning! Okay, good Happy New morning, Year good po. morning. Opo, ingat po. Salamat po. Yung po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Philippine Federation of Bakers Association President, Luisito nga ba? O Lucito? Alam ko Lucito Kachito Chavez